Ayan, sige po. Tayo po muna ay magpasalamat. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Let us pray. Lord, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagkataon na kami sama-sama, Panginoon, upang patuloy pong mag-dine in sa inyo pong salita, Panginoon. Samahan niyo po kami, ang banal na Espiritu ang manguna sa amin, Panginoon. Kayo po ang humipo, magpala, na maunawaan namin ang iyong mensahe ngayong umaga, Panginoon. Kayo po ang manguna sa akin, hindi po ang aking sarili ang makita, kundi yung mga salita po lamang. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang magpala. Nawa pong ngayong umaga, tanggalin niyo po yung mga hindrances na hindi po namin maintindihan ang iyong mensahe. Salamat po. Ito sa mudalangin sa matamis sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright. Sige po. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga is about po yung ginawa natin kanina, pasasalamat, no? Sa Panginoon, no? Psalms 34, no? 1 to 10. Yun po ang ating pag-aaralan. Ito pong Psalms 34, verse 1 to 10. Ito po ay expression ng thanksgiving ni David during those time na siya po ay hinahabol ng kalaban, no? Ang background po ng Psalms 34 ay matatagpuan po sa 1 Samuel 21, verse 10 to 15. Ito po ay ang sitwasyon ni King David ay tumakas siya kay Saul na kung saan siya hinahabol upang patayin. Yan, pumunta siya doon nagtago siya sa hari, no, sa pagtiningnan niyo po yung sa 1 Samuel 21 na kung saan siya ipapatayin, no, dahil sa takot niya na siya mamatay. Ang ginawa niya, siya artista. Nag-acting na siya baliw, no? Nagsusulat siya sa mga pader, mga pintuan, no? Kaya, ang sabi nung hari na si King Abimelech, no? Sabi, hindi ko kailangan ng baliw. Yan. Kaya siya ay nakatakas. Pinabayaan siyang makatakas. Kaya nung sinulat niya yung Psalms 34, ito po ay expression ng pasasalamat sa Panginoon na siya'y inilayo or pinatakas or iningatan sa matinding kamatayan or pagsubok na mangyayari sa kanya na kung saan ang kapalit po ay buhay kung siya po ay nahuli. No? Ito po ay pasasalamat ng kanyang deliverance ng Panginoon, no? So, dineliver si King David. Pag tinignan niyo po yung Psalms 34 verse 6, ang sabi roon na siya ay niniligtas ng Panginoon. The moment na sinulat niya yung Psalms 34, hindi lang po ay pagliligtas ang kanyang naranasan, kundi presensya at kapangyarihan ng Panginoon. During those times na siya po ay nalalagay sa alanganin, no? Kagaya din nangyari kay Peter, no? During those times na lumapit ang Panginoong Hesus sa kanila dahil wala silang huli, nung sinabi ng Panginoon na ihagis mo sa kanan, nagkaroon sila ng huli. Diba? Hindi na halos sila madala o mahatak yung net. So, ang reaction ni Peter ay nagpatira pa sa Panginoon. When we experience God's miracle sa buhay natin, ang mangyayari sa atin ay to worship sa Panginoon. This year or the last few months or this year 2025, kumusta ang buhay natin? May mga blessings, may mga trials, di ba? Na nangyari sa atin. Pero, mabuti pa rin ang Diyos. Tama ba? Hindi niya tayo hinayaan na malugmok sa mga pagsubok sa buhay, no? Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga, Test and see that the Lord is good. Okay.
balikan natin yung mga ilang buwan na lumipas na nakita natin yung pagdalaw ng Panginoon sa ating buhay. And then, paano ba natin harapin yung 2026? Na hindi natin alam kung mas worse ba ito sa 2025? Di ba? No, maraming naapektuhan po sa panahon natin ngayon, no? Na kung saan nag-decline ang ating ekonomiya. Di ba? Na talagang bumaba ang aking benta. Talagang So, ang ating pag-asa na lang ay ang ating Panginoon, kagaya ni David, no? Nakita niya kung gaano kabuti ang Diyos. No, looking back, no? Nung sinulat ni David yung Psalms 34 ay siya'y nagbalik tanaw. Nung panahon na siya'y kumbaga nandiyan na yung kalaban, huli na siya, but sinamahan siya ng Panginoon. Kaya nasabi niya, ini-encourage niya, ito po yung encouragement na subukan natin ang Panginoon kung gaano siya kabuti, no? So ano ba ang ina-expect sa atin ng Panginoon na dapat nating gawin na after all these years, tayo'y binibless ng Panginoon? It's about time naman na i-bless natin ang Panginoon. Diba? Gagaya ng ginawa ni David, which brings our point number 1, bless the Lord at all times. Bless the Lord at all times. Sabi niya dun sa verse 1, aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Pagpupuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. It is a natural reaction because of the goodness of God. Na dapat sa ating mga Kristiyano, hindi lang isang beses, sabi niya, at all times. Sa buong panahon. Sabi riyan, continually. Di ba? Sabi riyan, I will bless the Lord at all time. His praise shall be continually be in my mouth. So, hindi lang pala tayo ang binibless ng Panginoon. Dapat din tayo ay binibless natin ang Panginoon. Sa paanong paraan natin nabibless ang Panginoon? Paano ba nabibless ang Panginoon sa ating buhay? Sa tingin ninyo? So, sa loob ng isang taon, binibless ka ng Panginoon. Paano naman i-bless mo ang Panginoon? Paano? Marunong, dapat magpasalamat. Di ba? Dapat marunong tayong magpasalamat sa Kanya. Ang natural reaction ni David is to worship. Now, David begins very personally, I will bless the Lord. Yung pong bless na sinasabi dyan, ang kanya pong original na translation ay ito po ay to kneel down or to worship. Ito po ay pagpakita or nagdideklara ng appreciation and gratitude. Pag sinasabing, I will bless the Lord. Dito po nanggaling yung salita pong praise the Lord. I will bless the Lord, which includes thanksgiving sa Kanyang kabutihan. Maraming pagsubok, maraming karamdaman, pero nalusutan sa biyaya ng Panginoon. Di ba? It's a natural reaction na tayong mga Kristiyano ay dapat magpasalamat. Ang sabi po sa Psalms 35 verse 18, I will thank you in front of the great assembly. I will praise you before all the people.
Kaya nga hindi tayo magkamayaw kanina sa pasasalamat. Ang preaching natin ay 15 minutes na lang. Pero okay lang yun. Alright? Pangalawa, giving Him all the glory. Ano ba yung ibig sabihin ng giving Him all the glory? Sa Kanya dapat, no, hindi sa atin. Siya dapat ang ating pasasalamatan. Siyang bida. Kumbaga tayo ay conduit lamang, daluyan ng pagpapala. Para sa ibang tao, sa family. Di ba? Sa Tagalog, ang ganda ng pagkasalin niya, no? Hindi pala yan. I will praise the name of God with the song. Kaya nga kasama sa ano yan eh. Pagpupuri natin yung may song, kantahan. Di ba? Pupurihin ka sa awit. Parang gusto mo special number, no? Ayan. Pangatlo, always worship the Lord. Always worship the Lord. And sabi doon sa verse 34, verse 3. 34, verse 3, always worship the Lord. So yung natural reaction ni David, nagyaya siya ng kasama. Ang sabi doon, kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon. Come, let us tell of the Lord's greatness. Sa English. Let us exalt His name together. Kaya nga masaya, di ba? Or sama-sama na nag-worship sa Panginoon. Sabi ron, kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang Kanyang pangalan. So dito nasisiyahan ng Panginoon sa ating ginagawa na pagpupuri at pagpasalamat sa Panginoon. Kaya naalala niyo yung, di ba, yung 10 kitungin, hinanap niya yung iba. Where are the 9 na dapat magpasalamat sa Panginoon? Bakit isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa Panginoon? So yung ating mga pasasalamat, mga prayers, yan po ay, ang tawag doon, musika sa pandinig ng Panginoon. Because nag-i-expect siya ng pasasalamat sa atin. Because of His goodness. Always worship the Lord. And sabi ng Colossians 3 verse 17, whatever you do, whether you eat or drink, whether in deeds, do it in the name of the Lord. Giving thanks to God the Father through Him. So ano man daw natin gagawin, lahat natin ay gagawin sa Panginoon. Alright? Number 2, God's assurance of deliverance. God's assurance of deliverance. Ang sabi ni David sa verse 4, 34 verse 4, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Sa 5, they looked at Him and were radiant, and their faces were not ashamed. Sa 6, their poor mans cried out, and the Lord heard him and saved him out of his trouble. Sa 7, the angel of the Lord encamp all around those who fear Him and delivers them. Yung 7, napakaganda po sa Tagalog, no? 34 verse 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at iniligtas sila. So, ang settings niyan ay parang parang gera o kaharian na kung saan ay ikaw ay lulusubin ng kalaban. Ang pangako ng Panginoon, sabi rin, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot. So safe na safe ka kasi yung anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot mo.
Alright? Di ba? Naalala niyo yung sabi ni Satanas sa Panginoon nung sabi niya, si Job ay nagpupuri sa iyo, ay pinapalibutan mo kasi ng protection. Hayaan mo siyang subukin ko. So ganong kabuti ang Panginoon. Ang mga kanyang mga anak ay pinapalibutan ng anghel to protect. No? Sabi riyan, the angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. At iniligtas sila. So ganon ang nangyari kay David nung sinulat niya ito. Dahil sa proteksyon ng Panginoon, talaga namang nagpasasalamat siya sa Panginoon. So ganon kabuti ang Panginoon. Kaya marapat lamang na siya'y pasamada. Ang sabi doon sa 4, I sought the Lord and heard me and delivered me from all my fears. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot at niligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. So hinanap. So ibig sabihin, kailangan mo talaga din mag-pray. Kailangan mo lumapit sa Panginoon para iligtas ka niya. Pero ang kagandahan, sumasagot ang Panginoon. Sabi diyan, He heard me. Diba? Kagaya ni Samuel, no? Yung time na kung saan sila ay lulusubin ng pangalan, ng kalaban, in Samuel, 1 Samuel 7, 9 to 10, so ang ginawa nila, sinabi nila kay Samuel, huwag kang huminto sa panalangin or magdarasal. Pagdarasal. So ang ginawa ni Samuel, nanalangin siya. And then, nag-alay siya ng handog sa Panginoon. Nung malapit na yung kalaban, anong pinadala ng Panginoon? Ang sabi doon sa verse 10, 1 Samuel 7 verse 10, samantalang si Samuel ay nag-aanda ng handog, ng sinunog, lumalapit ang mga Pilisteo upang lumusob sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon at ang mga Filisteo at nilito sila. Sila'y nabuwal sa harap ng Israel. Wow. No? Nandyan yung kalaban, nandyan yung problema. Pero gayang alisin ng Panginoon. Tama ba? So, 2026, di natin alam kung anong mangyayari. Maybe worse sa ating economy. Pero kaya lang ang ating Panginoon ay hindi under ng ekonomiya ng mundo. Di ba? Siya ay naririyan, no? Na upang tayo tulungan. Ang sabi sa Romans 8:37, yet in all these things we are more than conquerors. More than conquerors. Through Him who loved us. Kumbaga na ipanalo na ng Panginoon yung laban. Ang sabi ng Panginoon, para sa iyo. Di ba? Yung titingnan natin, no? Ito lang ang ating pag-asa, yung kanyang salita na nagsasabi, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at ililigtas sila. Kaya lang mayroong tawag doon? Kailangan kang gawin. May takot sa Diyos. May takot pa ba tayo sa Diyos? Ayaw ba? Saan ba nanggagaling ang takot sa Diyos? Di ba? Si David, dahil sa pagligtas sa kanya, na-experience niya yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya siya nagkaroon ng takot sa Diyos. Si Peter, nung ma-experience niya yung miracle ng Panginoon, nung hinatak na yung net na maraming laman, siya nagpatira pa. Ang sabi niya ron, away from me, Lord, I am a sinful man.
So yung takot natin sa Diyos ay pag na-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Na siya'y totoo. Na siya'y buhay sa ating buhay. Siya'y kumikilos. That's why the natural reaction ng tao is to worship Him, to fear Him. Dahil siya'y totoo. Siya'y makapangyarihan. Siya'y kumikilos. Ang sabi rin, those who fear or revere His name. Alright? Number 3. Take the test. Ano ibig sabihin nito? Subukan ang Panginoon. Subukan mong lahat ang Panginoon. Sabi sa verse 8, no? O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Sa 9, who fear the Lord, you His saints. There are no wants to those who fear Him. Sa Tagalog, matakot kayo sa Panginoon, kayong handang Kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. So, paano doon natin, ano tawag doon? How to take that test ng Panginoon. Paano mo daw makikita ang kabutihan ng Panginoon? Paano mo masusubukan ng Panginoon? No? Ang sabi doon sa verse 8 sa Tagalog, o inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon, maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong. So, hindi lang dapat pala natin paniwalaan na siya'y mabuti. Dapat ma-experience natin. Ang sabi ron, subukan mo ang kabutihan ng Panginoon. We are not just to believe in the Lord's goodness. We have to experience that goodness ng Panginoon. Ano ba yung goodness ng Panginoon? Ang sabi doon sa verse 7, tingnan nga natin. Psalms 34 verse 7. Ano nakalagay? Mayroong pangakong rescue. Mayroong nagbabantay sa atin. So kapag nasubukan natin ang kabutihan ng Panginoon, it includes His gifts. It includes His tawag doon, deliverance. Di ba? Gifts and deliverance. Ano ba yung gifts niya? Kanyang provisions na sinasabi. Sabi doon sa verse 9, matakot kayo sa Panginoon, kayong Kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Sabi riyan, there's no one to those who fear Him. May takot sa Diyos. Di ba? Sa verse 10, ang mga batang leon ay magkukulang at magugutom, ngunit silang humahanap sa Panginoon ay mabuti, ay hindi nasasalat. Shall not lack of good thing. Di ba? So, pag sinabi nating goodness ng Panginoon, it talks about His character. Normal talaga sa Panginoon na siya'y mabuti. Characteristic ng Panginoon. Pero ang sabi riyan, kailangan natin magtiwala sa Kanya. Blessed is the man who trusts in Him. So, ibig sabihin, masaya. Ang pag sinabing blessed sa Bible means happy. True happiness is a life surrender to God. Na-experience natin ang kabutihan ng Panginoon.
Di ba? Those who seek, no? Ang Panginoon, sabi rin. Ang sabi sa verse 10, ang batang leon ay magkukulang o magugutom. Ibig sabihin ng batang leon, yan ay kalaban. Diba? Maaaring ang kalaban ay magugutom, pero yung mga taong, sabi diyan, humahanap, seek the Lord, ay magkakaroon ng mabuting bagay at hindi nasasalat. But who seek the Lord. Yun din ang sinasabi, di ba, sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, unahin, no? Pasalamatan natin ng Panginoon. Diba? Kapag ginawa natin doon, yon, hindi tayo magkukulang. Ibig sabihin, we are being fulfilled. Diba? Kapag inuna natin ng Panginoon, ang sabi diyan, hindi tayo magkukulang. To lack Christ, pag hindi natin inuna si Christ, is to lack everything. To have Christ is to have everything. Those who seek the Lord shall not lack any good things. Diba? Hindi tayo magkukulang kailanman. Diba? Kaya ngayong taon, dapat lang na tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Diba? Worship. Paano natin pinapakita yung papasalamat sa Panginoon? To worship Him. To serve Him. Maglingkod sa Kanya. Diba? Ang sabi ron sa ano ba yung binasa natin kanina? Psalms 22 verse 23. Sa Tagalog, ang ganda ng pagkasari ng Tagalog. Purihin ang Panginoon, Psalms 22 verse 23. Purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain. Kayong angkan ni Jacob, ikaw'y bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Sumamba at maglingkod. So yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Na tayo'y marunong magpasalamat, mag-worship at maglingkod. Gagaya nung binasa natin kanina sa Luke 17 verse 18, di ba? Or akyat natin sa 16, Luke 16, Luke 17:16, nung galing sila ng Panginoon, yung 10 kitungin, ang ginawa niya, He threw Himself at Jesus' feet and thanked Him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? No, sana hindi tayo hahanapin ng Panginoon na sana kayo. Sa oras na pagsasamba sa Kanya. Was no one found to return to give praise to God and except this foreigner. So talagang ine-expect ng Panginoon na tayo mga Kristiyano ay dapat magpasalamat. And sabi doon sa 19, He said to him, rise and go, your faith has made you well. So yung siyam, pinagaling physically. But itong isa, pinagaling physically and spiritually. Magkaiba yun, no? Tayo ay may mga prayer requests, maaaring pagalingin ng Panginoon. Pero yung bumabalik at nagsamba at nagpasalamat sa Kanya,
yun ay pinagaling spiritually. Sabihin, nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng relationship sa Panginoon. Kaya tayo nandito para magpasalamat at magpuri sa Kanya. Diba? So sana sa 2026, lalo pa tayong magpuri at magsamba sa Panginoon. Alright? Let us pray. Lord, salamat po muli sa inyong pong paalala sa amin, Panginoon, sa inyong kabutihan. Tunay nga po na kayo mabuti. This year, Panginoon, although may mga challenges, pero hindi nyo kami pinababayaan, Panginoon. As we journey, Panginoon, this 2026, ang kahilingan po namin ang iyong presensya at ang iyong pong kapangyarihan na patuloy po na magpalakas sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami, kayo po ang magpala, lalo na, Panginoon, ang iyong iglesia, na patuloy niyo pong magamit pa, Panginoon, para po maihayag ang iyong mga salita at ebanghelyo, Panginoon. Salamat po, kayo po ang magbasbas sa bawat isa na haharapin namin ang 2026 na mayroon pong pagtitiwala sa inyo. Salamat po. Ito sa mudalangin sa matamis sa panapon ni Jesus. Amen. God bless everyone.